Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, saan man kayo ng dakong ng mundo naroroon. Andito na naman po tayo sa One Politico, sa ngalan ni Boss Oms. Wala si Boss Oms eh. Tayo lang muna. Boss Jay, bati ka muna. Magandang araw, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan siguro natin ngayon yung isang inaabangan taon-taon. Inaabangan to eh, itong SONA ng Pangulo. So ito yung ikalimang SONA niya at malamang pangalawa sa huli. Pinaghandaan nila ay yung force ng kanilang ng PNP na mag-a-assign sila na nasa 21,000 personnel na ikakalat sa Metro Manila or from QC at saka sa Manila, sa Malacanang area siguro. Nandito na nga sila. Pero ang tanong dito, bakit kailangan mag-assign ng mga 20,000+ na PNP na magbabantay? Ako naman, ang ine-expect ko na i-discuss ng ating mahal na Pangulo sa SONA, yung mga achievements natin o yung mga nangyayari sa ekonomiya at sa ating bansa. Basically, parang update lang kung anong nangyari sa the past 12 months, ganun. So usually kasi nagpe-prepare talaga, ito naman, SOP na maglagay talaga ng mga ganitong security, for security purposes din, ng mga kababayan natin na pagiging vocal. Kasi expect na natin talaga na marami ding mga grupo na sasabayan na itong SONA para ilabas yung kanilang mga hinaing, yung mga gusto nilang marinig. Ako mismo, marami rin akong gustong marinig sa Pangulo. Ikaw ba, may ano ba mga gustong marinig? Siyempre, gusto nating marinig yung mga una-una sa lahat, kung ano ang nangyayari sa ekonomiya natin. Kasi mapapansin natin itong mga nakaraang buwan dahil sa nangyari sa US at Iran, biglang nagmahal ang mga bilihin. Nagsimula to sa pag-akyat ng presyo ng gasolina. Tapos, kasunod naman nito, yung pag-akyat ng presyo ng mga bilihin, ng pagkain, ganon. Tapos, kasunod dito, aakyat din ang sahod, ang minimum wage sa Metro Manila. So, ano ba ang sasabihin ng ating mahal na Pangulo tungkol doon? So, possibly, yes, achievement siya. Maganda siya para sa mga ating mga laborers, pero mahihirapan naman yung mga negosyante. So, ano kaya ang magiging message ng ating mga mahal na Pangulo pagdating doon? Diba? Tapos, in terms of job creation, alam naman natin, lumabas ang data itong mga nakaraang buwan, medyo bagsak ang ang employment rate natin. 'Di ba? Pero baka naman i-discuss din ng ating mahal na Pangulo yung isa sa mga achievement nila na yung sa Pax Silica. Oo, kasi yung Pax Silica na yan, it could create jobs dun sa area ng Clark. Oo. Tapos may mga foreign investors, US investors na papasok, gagawa sila ng mga factory nila, magbibigay ng trabaho sa mga tao doon. So medyo makulay itong ibang taon niya ngayon na sana ma-address niya kasi kung babalikan natin historically, no, ang nangyari sa kanyang ama, yung tinatawag nilang first quarter storm. Dahil hindi na-address ng tama yung mga gustong marinig ng taong bayan, nagkagulo. And hopefully na ma-address niya yung mga ganitong mga issues. Especially itong Pax Silica nga umiingay. Maraming tanong, maraming butas na sana through SONA mabigyan ng linaw na talagang mapapakinabangan ba natin o magkakatrabaho talaga yung sambayan ng Pilipinas, makikinabang ba tayo? And hopefully, no, mabigyan ng linaw na talagang makikinabang tayo dito. Nag-expect tayo kasi wala naman tayong choice. Andiyan na yan, napirmahan na eh.